Setyembre 17, taong 1968, alas 5 ng umaga. Tahimik ang San Giovanni Rotondo sa lamig ng madaling araw sa Italy nang may kakaibang nangyari sa maliit na simbahan ng kumbento ng mga Capuchin. Si Padre Pio, na nanghihina na dahil sa katandaan at sakit, ay nagdiwang ng isa sa mga huli niyang pampublikong misa. Pero ang hindi inasahan ng lahat ay ang mga salita niya noong umagang iyon na magbabago habang buhay sa pag-unawa ng buong komunidad sa tunay na kahulugan ng Eukaristya. Hindi ito basta-bastang kwento lang tungkol sa santong may mga stigmata. Ito ang kwento kung paano ang isang simpleng tao sa pamamagitan lang ng isang pagdiriwang ay nagising sa daan-daang tao ang isang paggalang na matagal nang nawala. Isang aral na lumampas sa mga pader na bato na iyon at hanggang ngayon, mahigit 50 taon na ang nakalipas, ay maaari pa ring baguhin ang paraan ng pagsasabuhay mo sa banal na misa. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga taong lumalabas sa simbahan na nagbago na pero ang iba ay parang walang nangyari? Bakit para sa iba, ang misa ay isang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos, pero para sa iba naman ay isa lang obligasyon tuwing linggo? Ang sagot sa mga tanong na ito ay nasa mga kamay ni Padre Pio na may mga kalyo at mga stigmata. At ngayon, matutuklasan mo kung ano ang sagot na iyon. Para maintindihan ang lalim ng kwentong ito, kailangan nating bumalik sa panahong iyon. Panahon iyon ng malalaking pagbabago sa simbahan. Nagdala ang Vatican Council de Gun ng mga bagong paraan ng pagdiriwang ng liturhiya at maraming mananampalataya ang nalilito kung paano kumilos sa misa. Ang lumalaganap na pagiging di-formal ng modernong mundo ay unti-unti na ring pumapasok sa mga banal na lugar. Masakit sa puso ni Padre Pio ang nakikita niya. Siya na nagalay ng buong buhay niya sa pagdiriwang ng Eukaristya, na nag-uukol ng oras sa pagdarasal para maghanda sa bawat misa, ay nakikita ang mga tao na late, umaalis bago matapos ang misa, nag-uusap habang nagbabasa ng salita ng Diyos at nagdadamit ng basta-basta lang para makipagkita sa Panginoon. Pero noong umagang iyon ng Setyembre, may ibang mangyayari. Humiling si Padre Pio sa superior ng kumbento na mag-anunsyo ng espesyal na mensahe pagkatapos ng misa. Walang nakakaalam kung ano iyon, pero mabilis na kumalat ang balita sa maliit na bayan. Mas maraming tao kaysa karaniwan sa simbahan na ang iba ay galing pa sa madaling araw para makasigurado ng upuan. Kasama sa mga taong naroon noong umagang iyon si Maria Josepina, isang 60 taong gulang na matanda na dekada nang dumadalo sa mga misa ni Padre Pio. Laging huli siyang dumadating, nagdarasal ng parang robot lang at umaalis agad pagkatapos ng komunyon para hindi mahuli sa bus pauwi. Para sa kanya, ang misa ay isang obligasyon lang na dapat gampanan, hindi isang pakikipagtagpo na nagpapabago sa buhay. Nandun din si Giovanni, isang lokal na negosyante na may ugaling pasimple-simpleng tumitingin sa relo niya sa buong misa, sabik na buksan ang tindahan niya para hindi mawalan ng kita tuwing linggo. Mabilis lang ang mga dasal niya, hati ang atensyon niya at malayo ang puso niya sa kung ano ang totoong nangyayari sa altar. At nandoon din si Lucia, isang 20 taong gulang na dalaga na laging umuupo sa huling hanay, mas abala sa pagpapakita sa iba kaysa sa tunay na pakikilahok sa liturhiya. Suot niya ang mga pinakamalalandi niyang damit sa misa na ginagawang personal na rampa ang banal na sandali. Silang lahat, tulad ng marami pang iba sa simbahan, ay malapit ng matuklasan ang isang bagay na magbabago habang buhay sa kanilang relasyon sa Eukaristya dahil may inihandang espesyal si Padre Pio. Alam niyang paubos na ang lakas niya, na baka wala na siyang maraming pagkakataon para maibahagi ang itinuturing niyang pinakamahalaga sa buong buhay niya bilang pari. Nang umakyat si Padre Pio sa pulpito pagkatapos ng komunyon, seryoso ang mukha niya na napansin agad ng lahat. Ang mga kamay niya na may stigmata ay nanginginig ng bahagya, hindi lang dahil sa katandaan, kundi dahil sa emosyon
emosyon sa kung ano ang malapit na niyang ibahagi. Mga mahal kong anak, panimula niya sa malumanay na boses pero umalingaw-ngaw sa buong simbahan. 50 taon na akong nagdiriwang ng banal na misa araw-araw. 50 taon na akong naghahanda para sa pakikipagtagpong ito kay Jesus. At ngayon, kailangan kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang bagay na labis na nagpapalungkot sa akin. Napakatahimik ng simbahan. Kahit ang maliliit na bata ay tila naiintindihan ang bigat ng sandali. Masakit sa puso kong makita na marami sa inyo ang nawawala ng kamalayan sa kung ano talaga ang nangyayari dito. Pumupunta kayo sa bahay ng Diyos na parang pumupunta lang kayo sa palengke, sa beach o sa isang kaswal na pagkikita ng mga kaibigan. Pero ito, itinuro niya ang altar, ito ang Kalbaryo. Ito si Jesus mismo na muling nag-aalay ng sarili dahil sa pag-ibig para sa bawat isa sa inyo. May kakaibang naramdaman si Maria Josepina sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tiningnan niya talaga ang altar, ang krusipiho, ang mga nakasinding kandila. Nawalan na ba talaga siya ng pakiramdam sa kung ano ang ginagawa niya doon tuwing linggo? Kahapon, patuloy ni Padre Pio, nasa sakristya ako at naghahanda para sa misa nang makita ko ang isang lalaki na pumasok ng patakbo sa simbahan. Hinihingal siya, hindi maayos ang suot at halatang huli. Humagis siya sa unang bangko, mabilis na nag-sign of the cross at nagsimulang tingnan ang relo niya para makita kung gaano na lang katagal bago matapos ang misa. Naramdaman ni Giovanni na umiinit ang mukha niya. Parang direktang sa kanya nagsasalita si Padre Pio. Inilalarawan ang mismong ginagawa niya tuwing linggo. At naisip ko sa sarili ko, anong klaseng pag-ibig ito? Kung ang lalaking ito ay makikipagkita sa taong pinakamamahal niya sa mundo, magiging huli ba siya? Maghahanda ba siya ng nagmamadali? Titingnan ba niya ang oras sa buong pagkikita para lang makita kung kailan siya makakaalis? Ang mga salita ng santo ay tumagos ng malalim sa puso ng bawat taong naroon. Imposibleng hindi kilalanin ang sarili sa paglalarawang iyon. Ang banal na misa ay hindi isang obligasyong dapat gampanan, mga anak ko. Ito ay isang pagtatagpo ng pag-ibig. Ito si Jesus na sinasabi sa bawat isa sa inyo, namatay ako para sa iyo, nabuhay akong muli para sa iyo, at ngayon muli akong nag-aalay ng sarili para sa iyo. Paano natin sasagutin ang pag-ibig na ito nang nagmamadali, nang walang atensyon, nang walang pakialam? Si Lucia, na laging umuupo sa likod para hindi siya maistorbo, ay naramdamang may luhang lumabas sa mga mata niya. Kailan pa siya huling nakinig sa mga salita ng konsagrasyon? Kailan pa niya huling inihanda ang puso niya para tanggapin ang Eucharistia? Pagkatapos, gumawa si Padre Pio ng isang bagay na hindi inasahan ng sinuman. Bumaba siya sa pulpito, dahan-dahang lumakad papunta sa altar at lumuhod sa harap ng tabernakulo. Doon, sa harap ng lahat, nagsimula siyang umiyak. Jesus, sabi niya ng malakas, patawarin mo kami. Patawarin mo ako dahil hindi ko mas mahusay na naibahagi. Patawarin mo sila dahil hindi nila naintindihan ang laki ng pag-ibig mo. Ang buong simbahan ay nabalot ng banal na katahimikan. Maraming tao ang nagsimulang umiyak kasama ang santo. Parang sa sandaling iyon, ang lahat ng maskara ay nahulog, ang lahat ng depensa ay nawala, at ang puso ng bawat tao ay nabuksan sa katotohanang inihahayag. Naalala ni Maria Josepina noong bata pa siya at dinadala siya ng lola niya sa misa kung paano ang lahat ay iba noon. Kung paano siya naghahanda buong linggo para sa pakikipagtagpong iyon. Kung paano siya umuuwi na pakiramdam niya ay tunay siyang nakasama ng Diyos. Inisip ni Giovanni ang lahat ng nasayang na pagkakataon. Ang lahat ng biyaya na pinalampas niya dahil ang isip niya ay nasa ibang lugar sa panahon ng pagdiriwang. At naunawaan ni Lucia na ginawa niyang entablado para sa kanyang kayabangan ang bahay ng Diyos. At tuluyan niyang nawala ang kahulugan ng dapat sana ay pinakamahalagang sandali ng linggo.
Kayo na nakikinig sa akin ngayon, baka nakikita nyo ang sarili nyo sa kwentong ito. Baka naaalala nyo ang sarili nyong mga karanasan sa misa, ang mga panahong pumunta kayo dahil lang sa obligasyon, ang mga panahong umalis kayo agad pagkatapos, ang mga panahong naroroon kayo ng pisikal pero malayo ang puso nyo. Kung tumagos ito sa iyo, kung ang kwentong ito ay gumigising ng isang bagay sa puso mo, gusto kitang imbitahan na maging bahagi ng pamilya namin dito sa channel. Mag-iwan ng like sa video na ito, mag-subscribe at sabihin sa amin sa comments, kailan ang sandali na naramdaman mong tunay mong nakatagpo ang Diyos sa banal na misa. Ang kwento mo ay maaring tumagos at magbago sa puso ng ibang tao. Dahan-dahang tumayo si Padre Pio at bumalik sa pulpito. Ngayon iba na ang bigat ng mga salita niya na parang alam niyang paubos na ang oras. Makinig kayo ng mabuti sa sasabihin ko sa inyo dahil baka wala na akong maraming pagkakataon na ibahagi ito sa inyo. At pagkatapos, nagsimula siyang ibunyag ang mga sikreto na natutunan niya sa loob ng kalahating siglo ng pagdiriwang ng Eucharistia. Mga sikreto na maaring lubusang magbago sa karanasan ng sinumang tao sa misa. Unang aral, ang paghahanda ay nagsisimula sa gabi pa lang. Kapag alam nyo na makikipagkita kayo kay Jesus sa kinabukasan ng umaga, paano nyo ginugugol ang gabi bago ang misa? Palagi akong nag-uukol ng oras sa pagdarasal sa gabi. Bago ang misa, inihahanda ko ang puso ko. Humihingi ako ng tawad sa mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa mga biyaya. Ang misa ay hindi nagsisimula kapag pumasok kayo sa simbahan. Nagsisimula ito kapag nagdesisyon kayo na gusto nyo talagang makipagkita sa Diyos. Hindi kailanman naisip ni Maria Josepina iyon. Kadalasan ay natutulog siya ng late sa Sabado, nagigising ng nagmamadali sa Linggo, nagsusuot ng kahit anong damit at umaalis ng bahay na nagrereklamo na huli na siya. Ikalawang aral, ang paraan ng pagdadamit nyo ay nagpapakita kung paano nyo tinitingnan ang Diyos. Noong bata pa akong seminarista, sinabi sa akin ng aking spiritual director, Pio, makikipagkita ka ba sa hari ng Italy na nakasuot lang ng basta-basta? Gaano pa kaya kapag makikipagkita tayo sa hari ng mga hari? Hindi ako humihingi ng karangyaan, humihingi ako ng dignidad. Humihingi ako na ipakita nyo sa pamamagitan ng suot nyo na alam nyo kung sino siya na inyong makikita. Tiningnan ni Lucia ang kanyang decolletage na damit at naramdaman ang matinding kahihiyan. Paano niya nalito ng husto ang mga bagay? Paano niya ginawa ang bahay ng Diyos na isang lugar para lang makuha ang atensyon ng iba? Ikatlong aral, dumating bago magsimula ang misa. Kapag ang dalawang magkasintahan ay nag-set ng date, sino ang unang darating? Ang mas nagmamahal. Si Jesus ay laging nasa simbahan, naghihintay sa inyo. Kung mahal nyo talaga siya, gugustuhin nyo na mauna sa oras na napagkasunduan para mag-ukol ng ilang sandali na kayo lang. Inihahanda ang puso nyo para sa pagdiriwang na darating. Naalala ni Giovanni kung gaano karaming beses siyang pumasok sa simbahan nang nagmamadali. Halos mawala na ang mga unang salita ng misa nang hindi man lang nagluhod sa harap ng tabernakulo. Ikaapat na aral, patuloy ni Padre Pio, sa panahon ng misa, ang bawat salita ay direkta para sa iyo. Kapag sinasabi ng pari na sumain niyo ang Panginoon, si Jesus ay direktang nakikipag-usap sa iyo. Kapag sinasabi nating ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo, si Jesus ay nakatingin sa mga mata mo at sinasabing namatay ako para sa iyo. Hindi ito isang formula na paulit-ulit na ginagamit sa loob ng 2,000 taon. Ito ay isang deklarasyon ng pag-ibig na ginawa ngayon. Sa sandaling ito para sa iyo, ang buong simbahan ay tahimik na tahimik. Maririnig lang ang ilang emosyonal na paghikbi. Ikalimang aral, ang komunyon ay hindi nagtatapos kapag nilunok nyo ang ostia. Sa totoo lang, doon pa lang ito nagsisimula. Pumapasok si Jesus sa katawan mo, sa kaluluwa mo, sa puso mo. Gusto niyang makipag-usap sa iyo. Gusto niyang gamutin ang mga sugat mo, patawarin ang mga kasalanan mo, patatagin ang pananampalataya mo.
Pero paano niya magagawa iyon kung umaalis kayo agad pagkatapos ng komunyon? Parang iniimbitahan mo ang isang tao na kumain sa bahay mo at umalis ka agad pagdating niya. Naalala ni Maria Josepina ang lahat ng mga panahong nagkomunyon siya at umalis agad sa simbahan. Nalubusang nawala ang intimate na sandali na makipag-usap kay Jesus. Ika-6 na aral, ang misa ay hindi nagtatapos sa humayo kayong taglay ang kapayapaan. Ito ay nagpapatuloy sa bahay mo, sa trabaho mo, sa relasyon mo sa mga tao. Ayaw ni Jesus na manatiling nakakulong sa loob ng simbahan. Gusto niyang sumama sa inyo, mabuhay sa inyo, magmahal sa pamamagitan ninyo. Ang huling bendisyon ay si Jesus na nagsasabing, "Ngayon, sasama ako sa iyo para baguhin ang linggo mo." Pagkatapos, huminto ng matagal si Padre Pio, tumingin ng malalim sa mga tao at nagsabi ng isang bagay na hindi malilimutan ng sinuman. Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap na sandali sa buhay ko bilang pari? Hindi ang sakit ng stigmata, hindi ang mga paninirang puri na naranasan ko, hindi ang mga pag-uusig. Ang pinakamahirap na sandali ay kapag natatapos na akong magdiwang ng misa at nakikita ko si Jesus sa ostyang nakonsagrahan. Alam na marami sa mga taong narito ay hindi siya dinala sa kanilang mga puso. Ang makita na nag-alay si Jesus ng kanyang sarili ng lubusan at marami sa inyo ay nag-iisip lang sa tanghalian, sa mga problema sa trabaho, sa mga chismis sa kapitbahay. Ang mga salita ng santo ay umalingaw-ngaw sa simbahan na parang isang tahimik na kulog. Imposibleng hindi matamaan sa ganitong katapat at masakit na pag-amin. Pero ngayon, patuloy niya na may ngiti na nagpaliwanag sa mukha niyang naghihirap. Ngayon, may nakita akong iba. Nakita ko ang luha ng pagsisisi. Nakita ko ang mga pusong nagbubukas. Nakita ko ang mga taong tunay na nauunawaan kung ano ang banal na misa. At ito ay nagpupuno sa akin ng kagalakan dahil alam kong masaya rin si Jesus. Ika-7 aral, dalhin niyo ang mga intensyon niyo sa misa. Dumating kayo na kasama ang mga sakit niyo, mga kagalakan niyo, mga pangangailangan niyo, mga pasasalamat niyo. Ang misa ay hindi isang generic na kaganapan. Ito ang sandali na maaari mong ilagay ang lahat ng ito sa altar kasama ng tinapay at alak para baguhin ni Jesus. Hindi lang ang mga elementong iyon, kundi pati na rin ang buhay mo. Inisip ni Giovanni ang lahat ng alalahanin na dala niya sa negosyo niya, lahat ng problema sa pamilya, lahat ng pag-aalala na hindi niya kailanman dinala sa Diyos sa panahon ng misa. Ika-8 aral, makinig ng mabuti sa mga pagbasa. Hindi basta-basta pinili ng Diyos ang mga salitang iyon para sa linggong ito. May espesyal siyang sasabihin sa inyo. Kadalasan ang sagot na hinahanap nyo ay nasa unang pagbasa na hindi nyo man lang narinig ng maayos o sa salmo na kinanta nyo ng hindi nakikinig. Na-realize ni Lucia na sa loob ng maraming taon, hindi siya nakikinig sa mga pagbasa sa Biblia. Na-distract siya sa pagtingin sa mga tao, sa pag-iisip sa ibang bagay. Sinasayang ang pagkakataon na marinig ang Diyos na direktang nakikipag-usap sa Kanya. Ika-9 na aral, magdasal para sa mga pari. Alam niyo ba kung bakit kadalasan ay umaalis kayo sa misa nang hindi naramdaman na tumagos ang Diyos? Dahil kami, mga pari, ay tao rin, may mga limitasyon din kami, mga kasalanan, mga sandali ng kahinaan. Kapag nagdarasal kayo para sa amin bago at sa panahon ng misa, ginagamit ng Diyos ang aming di perpektong mga salita para maibigay ang Kanyang perpektong mensahe. Ito ang unang beses na naisip ng maraming tao na magdasal para sa pari sa panahon ng pagdiriwang. Palagi nilang tinitingnan ang pari bilang isang tao na hindi kailangan ng mga panalangin. Nakakalimutan na siya rin ay isang tao na naghahanap ng kabanalan. Pang-10 aral at huli, sabi ni Padre Pio, at ang boses niya ay naging espesyal ang pagiging solemne. Palagi ninyong tandaan na ang misa ay isang pagsasapuna sa langit dito sa lupa. Ang nararanasan nyo dito ay ang mararanasan nyo sa buong kawalang hanggan. Ang sambahin ng Diyos, ang maging kaisa niya, ang maranasan ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung ang misa ay boring para sa inyo, ano kaya ang kawalang hanggan? Ang mga salitang ito ay bumagsak
bumagsak na parang bomba sa puso ng bawat taong naroon, ang kawalang hanggan. Isang bagay na bihira nilang isipin pero biglang naging napakatotoo, napakalapit, napakahalaga. Pagkatapos, gumawa si Padre Pio ng isang bagay na hindi inasahan ng sinuman. Kinuha niya sa bulsa niya ang isang maliit na krusipiho na gawa sa kahoy. Hinalikan ito ng may pagmamahal at sinabi, "Ang krusipihong ito ay pag-aari ng aking spiritual father, si Padre Benedetto. Tinuruan niya ako ng lahat tungkol sa pagdiriwang ng Eukaristya. Nang mamatay siya, iniwan niya ito sa akin at sinabing, Pio, huwag mong kalilimutan na ang bawat misa ay parang nasa paanan ng krus kasama ang mahal na Birhen at San Juan. Hindi mo lang inaalala ang pagkamatay ni Jesus, isinasabuhay mo ito muli." Itinaas niya ang krusipiho para makita ng lahat. Gusto niyo bang malaman kung bakit matagal ako magdiwang ng misa? Bakit minsan ay tumitigil ako sa gitna ng mga panalangin na parang may nakikita akong hindi niyo nakikita? Ito ay dahil nakikita ko talaga si Jesus. Nakikita ko siya na nag-aalay sa Ama. Nakikita ko ang pag-ibig sa mga mata niya. Nakikita ko ang mga sugat sa mga kamay niya. Para sa akin, ang bawat konsagrasyon ay parang nasa Kalbaryo. Ang mga luha ngayon ay malayang dumadaloy sa mukha ng maraming tao. Imposibleng manatiling hindi apektado sa tindi ng testimonya na iyon. At alam niyo ba kung ano ang sinabi sa akin ni Jesus sa isa sa mga bisyon ko? Sabi niya, "Pio, sabihin mo sa mga anak ko na ang misang idinidiwang ng may pag-ibig, ng may atensyon, ng may paghahanda ay may kapangyarihan na baguhin hindi lang ang nakikilahok kundi ang buong pamilya, ang buong komunidad, ang buong bayan kung saan ito idinidiwang. Kaya't labis akong nagdarasal sa bawat misa, hindi lang para sa mga naroroon, kundi para sa lahat ng pamilya sa San Giovanni Rotondo, para sa buong Italy, para sa buong mundo." Hindi na mapigilan ni Maria Josepina ang emosyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, pumunta sa harap ng simbahan at lumuhod sa harap ni Padre Pio. "Padre," sabi niya ng may nanginginig na boses, "sinayang ko ang napakaraming taon, napakaraming misa, napakaraming pakikipagtagpo kay Jesus. Maaari ba akong magsimulang muli?" Tumayo din si Giovanni at lumapit. "Padre, hindi ko alam na ganito pala kahalaga ang misa. Paano ko matututunan na makilahok ng tunay?" Si Lucia, nakaupo pa rin pero may luha sa mata, ay bumulong. "Patawad, Jesus. Patawad dahil ginawa kong entablado ang bahay mo para sa kayabangan ko." Tiningnan sila ni Padre Pio nang may walang hanggang habag at sinabi, "Mga mahal kong anak, ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Hindi mahalaga kung gaano karaming misa ang sinayang niyo noon. Ang mahalaga ay kung paano niyo isasabuhay ang susunod. Si Jesus ay laging handang magsimulang muli kasama tayo." At pagkatapos ay gumawa siya ng isang pangako na mag-uugnay sa mga henerasyon. "Ipinapangako ko sa inyo sa harap ni Jesus sa Eukaristya na ang bawat misa na idinidiwang ng may pag-ibig, paghahanda at debosyon ay may kapangyarihan na lubusang magbago sa buhay ng isang tao. Hindi ito pangako ko. Pangako ito ni Jesus. Sinabi niya ito sa akin mismo." Habang pinapakinggan ko ang kwentong ito ni Padre Pio, hindi ko maiwasang isipin kung ilan sa inyo na nakikinig sa akin ay nakita rin ang sarili niyo sa mga karakter na ito. Baka ikaw ay tulad ni Maria Josepina na pumupunta lang sa misa dahil sa obligasyon, o tulad ni Giovanni laging nagmamadali at distracted, o tulad ni Lucia mas abala sa itsura kaysa sa banal na pakikipagtagpo. Ang kagandahan ng kwentong ito ay ipinapakita nito sa atin na hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli, para matuklasan muli ang tunay na kahulugan ng Eucharistia. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa puso mo, kung gusto mo ring matutunang isabuhay ang misa tulad ng itinuro sa atin ni Padre Pio, inaanyayahan kitang sumali sa komunidad namin. Mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell at ibahagi sa comments. Alin sa mga 10 aral na ito ang pinakatumagos sa puso mo? Anong pagbabago ang gusto mong gawin sa susunod mong pagdalo sa misa? Pero hindi nagtatapos doon ang kwento. Ang nangyari sa mga sumunod na linggo sa San Giovanni Rotondo ay isang bagay na hindi inasahan ng sinuman.
dumating si Maria Josepina sa simbahan sa sumunod na linggo ng 1 oras bago magsimula ang misa. Nakasuot siya ng pinakamaganda at disenteng damit. Naghanda siya sa bahay sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga pagbasa sa araw na iyon. At nagdala siya ng maliit na notebook para isulat ang mga mahahalagang punto ng homilya. Nang makita siya ni Padre Pio, ngumiti siya at dahan-dahang kumaway sa kanya. Isinara ni Giovanni ang tindahan niya noong linggo ng umaga, naglagay ng karatula sa pinto. Sarado dahil sa mas mahalagang dahilan, may lakad kasama ang hari ng mga hari. Dumating siya sa simbahan kasama ang asawa at mga anak niya, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakilahok siya sa buong misa nang hindi man lang tumitingin sa relo. Pinalitan ni Lucia ang mga malalandi niyang damit ng isang simpleng eleganteng damit. Umupo siya sa mga unang hanay at natuklasan niya na ang makita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa ang makita ng mga tao. Sa panahon ng panalangin sa Eucharistia, nagkaroon siya ng mystical experience. Naramdaman niya ang tunay na presensya ni Jesus sa isang paraan na hindi niya kailanman naranasan noon. Pero ang pinaka-nakakagulat ay ang pagkalat ng pagbabago. Nagsimulang dumating ng mas maaga ang mga tao sa misa, nagdadamit ng mas may dignidad, nakikilahok ng may mas mataas na debosyon. Nagkaroon ng informal na kasunduan ang mga negosyante sa San Giovanni Rotondo. Walang magbubukas ng tindahan sa oras ng misa tuwing linggo. Nagsimulang maghanda ng magkasama ang mga pamilya para sa misa, binabasa ang mga pagbasa sa bahay, nag-uusap tungkol sa pananampalataya. 3 buwan pagkatapos ng espesyal na linggong iyon, may kakaibang nangyari sa San Giovanni Rotondo. Nakatanggap si Padre Pio ng isang liham mula sa isang negosyante sa kalapit na bayan. Reverendo Padre, hindi ko alam kung ano ang ginawa niyo diyan sa San Giovanni Rotondo, pero nitong mga nakaraang buwan, iba na ang mga taong galing diyan na pumupunta dito para bumili sa bayan namin. Mas matapat sila sa negosyo, mas mabait sa pakikitungo, mas pasensyoso sa pila. Anong himala ang nangyari diyan? At totoo yon. Ang pagbabago na nagsimula sa paraan ng pakikilahok sa misa ay kumakalat sa buong buhay ng mga tao. Si Maria Josepina ay naging mas pasensyoso sa mga apo niya, mas maunawain sa mga hirap ng pamilya. Nagsimulang tratuhin ni Giovanni ang mga empleyado niya ng mas makatarungan at may dignidad. Natuklasan ni Lucia ang bokasyon niya na tulungan ang mga kabataan na may problema. Ipinaliwanag ni Padre Pio ang fenomeno na ito sa isang simpleng paraan. Kapag tunay mong nakatagpo si Jesus sa Eucharistia, imposibleng manatiling pareho. Ang pag-ibig na natanggap mo ay kailangang umapaw sa lahat ng taong makikita mo sa buong linggo. 6 na buwan pagkatapos ng espesyal na misang iyon, si Padre Pio ay umalis na patungo sa bahay ng Ama. Ang huli niyang pampublikong misa ay idinaos noong Setyembre 22, taong 1968, 5 araw lang pagkatapos ng pag-uusap na iyon na nagpabago sa buhay ng mga mananampalataya. Pero ang mga buto na itinanim niya noong linggong iyon ay patuloy na lumalaki. Ang 10 aral na itinuro niya ay ipinasa mula sa mga magulang patungo sa mga anak, mula sa mga lola at lolo patungo sa mga apo. Kahit pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang simbahan ng San Giovanni Rotondo ay nanatili ang espesyal na atmosphere ng paggalang at debosyon. Dekada pagkatapos nang si Padre Pio ay binigyan ng beatification at pagkatapos ay canonization, marami sa mga taong naroroon noong espesyal na linggong iyon ang nagbigay ng testimonya kung paano binago ng isang pag-uusap na iyon ang buhay nila habang buhay. Si Maria Josepina na mahigit 70 taong gulang na ay nagsabi, "Nagsimula ang lahat noong araw na itinuro sa amin ni Padre Pio na ang misa ay hindi isang social event, kundi isang pagtatagpo ng pag-ibig." Si Giovanni, na naging isa sa mga pinakarespetadong negosyante sa rehiyon, ay laging nagsasabi, "Ang tagumpay ko sa negosyo ay nagsimula noong araw na natutunan kong bigyan ng prioridad ang negosyo ng Diyos." At si Lucia, na naging madre at inialay ang buhay niya sa pag-aalaga sa mga ulila, ay laging nagsasabi, "Natuklasan ko ang tunay kong kagandahan noong araw
na tumigil ako sa paghahanap na makita ng mga tao at nagsimulang hanapin na makita ng Diyos. Ngayon, mahigit 50 taon na ang nakalipas, ang mga salita ni Padre Pio ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Sa panahong ang maraming tao ay pumupunta sa misa na distracted ng cellphone, abala sa social commitments o simpleng dahil sa obligasyon, ang 10 aral na ito ay mas relevant kaysa kailanman. Ikaw na nakikinig sa akin ngayon, baka dumadaan ka sa isang mahirap na sandali sa pananampalataya mo. Baka ang misa ay naging isang walang buhay na routine, isang mabigat na obligasyon, isang sandali na iniiwasan mo hanggat maaari. Kung ganito, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. At mas mahalaga, maaari kang magsimulang muli anumang oras. Ang 10 aral ni Padre Pio ay hindi mahigpit na mga tuntunin para gawing mas komplikado ang buhay mo. Ito ay mga mapagmahal na paanyaya para gawing tunay na pinagmumulan ng kapayapaan, kagalakan at pagbabago ang isa sa mga pinakamahalagang sandali ng linggo. Isipin mo kung paano magiging buhay mo kung ang bawat linggo ay tunay na isang pakikipagtagpo na nagbabago sa buhay kasama si Jesus. Isipin mo kung gaano kaiba ang linggo mo kung aalis ka sa misa na hindi lang ginampanan ang isang obligasyon, kundi dala-dala mo sa loob mo ang kasiguraduhan na ikaw ay minahal, pinatawad, pinalakas at sinugo sa isang misyon. Laging sinasabi ni Padre Pio na ang panalangin ay ang pinakamahusay na sandata na mayroon tayo. Ito ay isang susi na nagbubukas sa puso ng Diyos. At ang misa ay ang pinakamalaking panalangin sa lahat. Ito ang sandali kung saan ang buong simbahan sa langit at sa lupa ay nagkakaisa para sambahin ang Diyos at tanggapin ang kanyang mga biyaya. Pero para ang panalangin iyon ay tunay na nagbabago, kailangan itong isabuhay ng may kamalayan, paghahanda at pag-ibig. Kailangan itong isabuhay tulad ng itinuro sa atin ni Padre Pio bilang isang tunay na pakikipagtagpo sa hari ng mga hari. Kaya't gusto kitang hamunin, pumili ng isa sa 10 aral na pinakatumagos sa puso mo at simulan itong gawin ngayong linggo. Maaaring ang dumating ka ng mas maaga sa simbahan. Maaaring ang magsuot ka ng mas may dignidad na damit. Maaaring ang i-off mo ang cellphone mo at lubusang mag-focus sa pagdiriwang. Maaaring ang maghanda ka sa bahay sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga pagbasa sa araw na iyon. Huwag mong subukang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa isang aral at isabuhay mo ito ng malalim. Pagkatapos, unti-unti isama mo ang iba. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging tapat. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga perpektong tao sa misa. Naghahanap siya ng mga taong tunay na gustong makipagtagpo sa Kanya. Bago tayo magpaalam, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang pangako na ginawa ni Padre Pio at patuloy na umaabot hanggang ngayon. Sa isa sa mga espiritual na liham niya, isinulat niya, bawat tao na tunay na naghahanda para sa banal na misa na nakikilahok dito ng may pag-ibig at debosyon at na nagpapatuloy sa pagpapasalamat pagkatapos ng komunyon ay tatanggap ng mga espesyal na biyaya mula sa Diyos. Hindi ito pangako ko, pangako ito ni Jesus mismo. Ang pangakong ito ay hindi lang para sa mga santo o para sa mga espesyal na tao. Ito ay para sa iyo na nakikinig sa akin ngayon. Ito ay para sa pagod na may bahay na halos walang oras na huminga sa buong linggo. Ito ay para sa manggagawa na umuuwi ng pagod sa linggo. Ito ay para sa kabataan na nagtatanong sa pananampalataya niya. Ito ay para sa matanda na pakiramdam niya ay huli na para magbago. Naghihintay si Jesus sa iyo sa banal na misa hindi dahil perpekto ka, kundi dahil gusto ka niyang gawing mas mabuti. Hindi dahil deserving ka, kundi dahil mahal ka niya ng walang kondisyon. Hindi dahil hindi ka kailanman nagkakamali, kundi dahil gusto niya na maging lakas mo para laging magsimulang muli. Alam mo ba na ang impluensya ng espesyal na linggong iyon sa San Giovanni Rotondo ay kumalat sa buong mundo? Ang mga taong bumisita sa bayan sa mga sumunod na taon ay dinala ang mga aral na ito sa kanilang mga parokya, mga pamilya, mga komunidad
Ang mga pari na nakarinig sa testimonya ng mga mananampalataya na nabago ay nagsimulang magturo sa kanilang mga homilya tungkol sa kahalagahan ng paghahanda at may kamalayan na pakikilahok sa Eukaristya. Ngayon, libu-libong tao sa buong mundo ang isinasabuhay ang banal na misa sa ibang paraan dahil isang santo ang nagdesisyon noong Setyembre taong 1968 na ibahagi ang natutunan niya sa loob ng 50 taon ng pagdiriwang ng Eukaristya. At ngayon, ang kwentong ito ay dumating sa iyo. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Baka ito ang sandali na pinili ng Diyos para baguhin din ang relasyon mo sa Eukaristya. Baka ito ang simula ng isang bagong yugto sa spiritual na buhay mo. Si Maria Josepina, Giovanni at Lucia ay nagsimula bilang mga ordinaryong tao na may ordinaryong kahirapan sa kanilang buhay pananampalataya. Pero pinili nilang seryosohin ang paanyaya ni Padre Pio na isabuhay ang misa sa ibang paraan. At ang pagpili na yon ay hindi lang nagbago sa buhay nila, kundi na-impluensyahan ang daan-daang tao sa paglipas ng mga taon. Ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa iyo. Kapag nagsimula kang isabuhay ang banal na misa nang may lalim na itinuro sa atin ni Padre Pio, mapapansin ng ibang tao, mapapansin ng pamilya mo ang pagkakaiba, mararamdaman ng mga kaibigan mo na may nagbago. At nang hindi mo napapansin, magiging instrumento ka ng Diyos para gisingin ang ibang tao sa kagandahan ng Eukaristya. Ito ang magic ng mga aral ni Padre Pio. Hindi sila nananatili sa iyo. Sila ay dumarami, kumakalat, tumatagos sa ibang buhay. Bawat tao na muling nakatuklas sa tunay na kahulugan ng misa ay nagiging buto ng pagbabago sa kanilang komunidad. Sa madaling araw ng Setyembre 23, taong 1968, ilang oras bago siya pumanaw, natagpuan si Padre Pio na nakaluhod sa kanyang selda, nagdarasal sa harap ng isang maliit na krusipiho. Ang mga salita na paulit-ulit niyang binubulong ay narinig ng prayle na nag-aalaga sa kanya. Jesus, salamat sa pagpapahintulot sa akin na maging instrumento mo sa banal na misa sa loob ng 50 taon. Salamat sa bawat tao na natamaan ng pag-ibig mo sa pamamagitan ng Eukaristya. Ngayon, pupunta na ako sa iyo, pero patuloy mong gamitin ang mga nananatili para ipakita sa mundo na ang misa ay tunay na langit sa lupa. Ang panalangin ito ni Padre Pio ay patuloy na sinasagot hanggang ngayon. Bawat oras na may isang taong muling nakatuklas sa tunay na kahulugan ng misa, bawat oras na isang tao ang nagdesisyon na mas maghanda para sa Eukaristya, bawat oras na ang isang puso ay bumubukas para sa pag-ibig ni Jesus sa sakramento, ang panalangin ng santo mula sa Pietrelcina ay nagkakaroon ng bagong sagot at maaari kang maging bahagi ng sagot na iyon. Maaari kang maging isa sa mga instrumento na ginagamit ni Jesus para ipakita sa mundo ang kagandahan ng banal na misa. Mga mahal na kaibigan na sumama sa akin sa paglalakbay na ito sa pinaka-nakakabagong kwento ni Padre Pio, narating na natin ang dulo ng ating oras na magkasama ngayon, pero inaasahan ko na ito ay simula pa lang ng isang bagong yugto sa relasyon mo sa Eukaristya. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa puso mo, kung naramdaman mo na ang Diyos ay direktang nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito, mayroon akong espesyal na pakiusap. Huwag mong hayaan na mamatay dito ang inspirasyon na ito. Ibahagi ang video na ito sa mga taong mahal mo, sa pamilya mo, mga kaibigan mo, sa komunidad ng parokya mo. Ilang tao ang kilala mo na maaaring mabago ng 10 aral na ito ni Padre Pio. At mas mahalaga pa, gawin mo ang mga aral na ito. Hindi lang makinig, kundi isabuhay. Hindi lang maemosyon, kundi magbago. Tandaan ang mga salita ni Jesus mismo, hindi ang mga nagsasabi sa akin na Panginoon, Panginoon ang papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga gumagawa sa kalooban ng aking Ama. Sa comment sa ibaba, gusto kong malaman ang kwento mo. Kung sabihin mo sa akin, alin sa 10 aral ni Padre Pio ang pinakatumagos sa puso mo? Anong pagbabago ang plano mong gawin sa susunod mong pagdalo sa misa? At kung nagkaroon ka na ng anumang karanasan na nagpabago sa buhay sa panahon ng isang pagdiriwang ng Eukaristya,
ibahagi sa amin. Ang testimonya mo ay maaaring iyon mismo ang kailangan marinig ng ibang tao ngayon. Mag-subscribe sa channel namin, i-on ang notifications at magmungkahi sa comments kung anong iba pang kwento ni Padre Pio ang gusto mong malaman. Marami pa kaming ibabahagi tungkol sa pambihirang santong ito na inialay ang buong buhay niya para ipakita sa atin ang daan patungo sa Diyos. Sana'y samahan ka ng mga biyaya ni Padre Pio sa linggong ito. Sana'y ang susunod mong pagdalo sa banal na misa ay tunay na maging isang pakikipagtagpo na nagbabago sa buhay kasama ang hari ng mga hari. At sana'y ikaw, tulad ni Maria Josepina, Giovanni at Lucia, ay matuklasan na hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli sa iyong spiritual na paglalakbay. Hanggang sa susunod nating pag-uusap, pagpalain ka ng Diyos at ang buong pamilya mo. Amen.